Ako ang inyong Lolo Paet at ito ang aking kwento. Wala parts. Mission failed. Busted na naman ako eh. Yun ang bungad ni Frederick sa kaibigang si Fausto pagkaupo sa pabilog na table sa maingay na beer house na yun. Dismayadong dismayado ang binatang nagtaas ng kamay sa waiter para mag-order ng beer. Mas lalo tuloy hindi kaaya-ayang tingnan ng itsura niyang tila pinagsakluban ng langit at lupa. Sa pangatlong beses, nireject na naman siya ng babaeng pinopormahan. Hindi pinahintulutang manligaw sa kanya dahil lamang sa pisikal nitong kaanyuan. Ano bang maasahan mo, Pards? Bakit naman, Pards? Akala mo ba, ikaw lang ang rejected? May himig na tila nakikisimpatya din si Fausto sa kanyang nararamdaman. Ikaw din ba? Oo. At ito pa masaklap. Pinahiya pa ako sa maraming tao. Akalain mo yun? Sa mall pa talaga, kung saan maraming tao. Ano bang sabi niya? Dumating na ang in-order nilang alak. Nagsalin muna sa babasaging baso ang kanyang kaibigan. Sinat, bago sagutin ang kanyang tanong. Wag daw akong buntot ng buntot sa kanya. Ayaw daw niyang mag-alaga ng unggoy. Munti ka na niyang maibuga ang lalaguking alak sa huling katagang binitiwan ni Fausto. Hurts naman. Sinabi niya yun? Hoy, bakit? Di ba? Ang sakit-sakit sa heart? Masabihan ka ng unggoy sa harap ng maraming tao. Dabi ko pang nakiting tumawa eh. Grabe. Most memorable embarrassment of my life. Kinuha nito ang isang bote at walang atubiling iyong tinungga. Oo, hinahinay lang naman, Pards. Huwag mo akong ubusan ha. Kakasimula pa lang natin sa kwentuhan. Hindi pa tayo nag-iinit. Akin na nga yan. Inago ni Frederick ang bote ng beer kay Fausto. Sinimot niya yun at walang itinira. Oh, bakit mo inubos? Akala ko ba hati tayo? Mamula-mula ang buong mukha niya. Paunti-unti ay tinatamaan na siya ng alak. Bakit ganun, Pards? Nang magpaulan ng Diyos ng kagwapuan tulog tayo. Di man lang niya tayo ginising. Wala pang pulutan, Pards. Tinapos mo na kaagad ang laban Malakas na nasa punito ang noo. Bakit ang pangit-pangit natin, Pards? Hindi tayo kagusto-gusto. Ayaw ba nila sa mukhang unggoy? Doon din naman sila nang galing Tayo mga tao, hindi ba nila alam ang theory of evolution ni Charles Darwin? Nalalasing ka na nga, Pards. Nagiging matalino ka na Nag-iiba na katauhan mo. Natatawa-tawa si Fausto nang naniningkit na ang kanyang mga mata sa pagkahilo. Dahil sa kalasingan, out of nowhere, malakas na napakanta na lamang si Frederick na isa sa sikat na kanta ng kilalang rapper ng Pilipinas na si Andrew E. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, isang pangit na talagang di mo matanggap at wag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, bago dirap at salapi, ngunit tandang-andang iwanan ka naman sa sandali. Bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Fausto nung sumampa pa siya sa ibabaw ng table. Doon siya tumayo at nagwala. Tawa naman ang tawa ang ibang parokyano ng naturang beer house. Sa tuwid na dila niya sa pagrarap, gayong hindi na niya makontrol ang sarili dulot ng kalasingan. Uy, Fred, bumaba ka dyan. Papalabasin tayo dito Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit at ibigin mo ng tunay. Nakikisabay ang mga tao sa beer house sa kanyang kinakanta. Sinubukan siyang awatin ni Fausto pero ayaw nitong magpapigil. Hanggang sa tuluyan na silang lapitan ng mga bouncer. Malalaki ang pangangatawan, kaya
wala siyang palag na binuhat ng mga ito at pwersadong inilabas ng beer house. Kayo malaki lang ang katawan nyo pero pare-pareho lang tayo ng mukha eh. Ang papangit nyo! Pweh! Ang mukha nyo si King Kong! Si Fausto na ang umakay kay Frederick pauwi ng bahay. Ikaw naman kasi Pards eh. Huwag mo suluin ang problema. Pare-pareho lang tayong may problema pagdating sa itsura eh. May problema na nga tayo sa buhay, dumagdag pa itong pagmumukha natin. Sige, ilabas mo lahat ng nasa tiyan mo. Huwag ka magtitira ha. Nakaramdam siya ng bagyang kaginhawaan nang mailabas niya ang lahat ng kinain sa pagsusuka dulot ng kalasingan. Patuloy lang siyang umuuwak sa lababo habang hinahagod siya ng kaibigan sa likuran. Malas na nga sa mukha, malas pa sa pag-ibig. Alam mo, tama ka nga Pards eh. Kailan ba tayo magiging kagusto-gusto sa paningin ng mga babae, no? Nang mahimasmasan sa tama ng alak, dumiretso siyang napaupo sa di kahoy na upuan. Hinintay niya munang pahupain ng kanyang pagkahilo. Unti-unti ay nagiging malinaw na sa paningin niya ang imahe ng kaibigang si Fausto. Teka, nasa impyerno na ba ako? Ay, hindi mali. Bakit napunta ako sa zoo? Halos maalog ang utak ni Frederick nang batukan siya nito ng malakas sa kanyang kalokohan. Tuluyan ngang napura ang kalasingan sa kanyang ulo. O ano? Ito naman, nagbibiro lang eh. Pareho lang tayong nasa zoo, no? Unggoy, ugok. Napakamot sa likuran ng ulo ang binata. Saan naman tayong puno aakit ngayon? Ugok! Bahala ka nga dyan, uwi na ako. Uy, unggoy! Fausto, eto naman oh. Kumagalpak siya ng tawa. Dito ka muna, para may kakwentuhan ako. Ang bilis mo namang ma-offend oh. Wow itulad mo naman ako sa'yo. Ako tanggap ko kung ano itsura ko. Never akong na-offend. May ipapakilala ka bang chika babe dyan? Yung hindi mukhang hipon ha? Wala. Lahat sila ekis na sa akin eh. Lahat kasi sila perfectionist. Wag naman yung mapamintas. Humanap tayo ng kauri natin, yung madali tayong tatanggapin. Wag Pards, walang thrill yun. Gusto mo ng thrill, pero lahat puro palpak. Nakakadalawang attempt pa lang naman ako eh. Ikaw 3 na. Isa pa sa akin. Baka may kilala kang pwede kong pormahan ko dyan. Itinaas baba niya ang makapal niyang magkabilang kilay kay Fausto. Napailing ito at dinukot ang cellphone sa bulsa. Ipinakita nito ang koleksyon sa gallery ng mga babaeng natitipuhan. O eto, si Ashley. Naks, ang sexy Pards at ang ganda niya. Kamukha ni sino ba yun? Yung model? Ellen Adarna. Ayun! Makikita yang si Ashley sa isang bar. Medyo malayo-layo pa sa beer house na tinambayan natin kanina. Minsan nandun siya para gumimik. Tuwing weekends. O ano, dayuhin natin? O sige, sa Sabado pwede ako. Yun naman pala eh. Kaso, nakamaskara lahat ng nandun. Masquerade party. May okasyon kasi yung bar na yon sa darating na Sabado at Linggo. Ganun ba? Saan tayo makakabili ng maskara? Kahit wag na no? Narinig niya ang pagbungis-ngis ni Fausto. Hala ka, anong nakakatawa? Nakamaskara ka na naman ng unggoy eh. Hala, gagi. Sasapukin na niya sana ang kaibigan nang may tumawag sa labas ng kanilang bahay. Fausto, tandiyan ka pa. Mag-alas 12 na May mga gagawin tayo. Sumilip ang dalawa sa siwang ng bintana ng barong-barong ni Frederick. Nasa baba nun sa labas ang isang may edad na babaeng nakaduster, nakahalukip-kip. Hindi may pinta ang mukha, pero ramdam ng dalawang binata na galit na ang ginaw. Sa kabila ng galit nitong ekspresyon at may katandaan na, nag-uumapaw pa din ng kagandahang taglay nito. Inosente ang itsura.
Dagdag pa ang maputing balat gayong nangungulubot na. Ako, si Mama pala. Hindi makapaniwalang tumingin si Frederick kay Fausto. Ha? Totoo? Mama mo yun? Oo, ina ko yung nasa baba. Hindi mo pala siya nakikilala? Bakit? Alam niyang nandito ako. Baka dahil ginamit niya yung... Naputo lang iniisip ni Fausto na magsalita si Frederick. Ba't ang layo naman? Saka iba yung ipinakilala mo sa akin dati na nanay mo ha. Sino naman yung nasa baba? Naglipat-lipat siya ng tingin sa may edad na babaeng nasa labas at sa kanyang kaibigan. Umiling siya sa naisip. Imposible talaga eh. Hindi mo nanay yan oh. Narinig niyang napabuntong hininga si Fausto. Ay nako, ganito kasi yun. Yung ipinakilala ko sa iyo dati, nanay-nanayan ko yun. Bale, kaibigan yun ni Mama. Itinuring ko siyang Mama kasi napalapit na din siya sa akin eh. Yang nasa labas, yan talaga yung Mama ko. Bakit nga ganun? Ang layo ng pagitan ng itsura niyong dalawa. Hindi pwedeng manganak ang isang Diyosa ng isang unggoy, no? Ouch! Grabe ah! Nakakailang ka na ah. Isa na lang, kokota ka na sa akin. Hindi, nagsasabi lang naman ako ng totoo, Pards. Inkanto siya eh. Diwata. Ikaw hayop. Aminado naman ako mukha akong unggoy eh. Ikaw ba? Hindi. Mas mukha akong tao sa'yo, no? Oo na, sige na. Makikipagtalo ka na naman. Di ako mananalo sa'yo eh. Pero sige, ganito kasi yun. Inumpisahan na nito ang maikling pahayag. Ang tatay ko kasi, Afrikano. Malaki ang butas ng ilong. Tapos, malaki ang mga mata. Doon ako pinaglihin ng ina ko. Ang ibig ko sabihin, mas matimbang ang jeans ng tatay ko kumpara sa mama ko. Sarkastiko siya nitong nginitian. Oh, masaya ka na. Ganun pala. Pero, ang swerte mo, no? May mama kang maganda. Ako yata, nanggaling sa pamilya talaga ng oranggutan eh. Naging malamlam ang pag-uusap ng dalawa. Mula sa kalokohan ay naging seryoso. Tinapik ni Fausto ang kanan niyang balikat. Bale, makikita mo din ang tunay mong mga magulang. Hindi ko na inaangad pa, Pards. Sapat na sa akin na kasama ko yung kumukup sa akin si Lolo Inko. Kahit kaming dalawa lang ang magkasama sa buhay, okay lang. Isama mo na din ako sa habang buhay mong yan. Mas pinapangit niya ang mukha sa naging banat ng kaibigan. Pumakla ang kanyang naging ekspresyon. Ayoko no. Ginawa mo pa akong bakla. Doble-doble ng diskriminasyon sa atin. Huy, ang arte mo ha. Ay, Fasto! Ano ba? Lumabas ka na nga dyan? Narinig muli ng dalawa ang malakas na bunganga ng ginang sa labas. Opo, nandyan na. Pababa na po, ma. Sabi ko na nga pa eh. Sinamahan na ni Frederick ang binata sa labas ng barong-barong. Hinatid niya ito sa ina na kanina pa nag-aalburuto sa galit. Pinag-aalala mo ako. Buti na lang eh, natagpong kita sa malaking palayok. Ano ba? Marinig ka, nandito yung kaibigan ko, ma. Gumuhit ang pagtataka sa itsura ni Frederick. Anong malaking palayok? Ay, wala. Gamit kasi yun sa panluto namin ni mama. Ano namang kinalaman nun na dito ka natagpuan ng mama mo? Sumungit na ang ginang. Doon ba? May sinabi kasi sa akin ng anak ko dati tungkol sa kaibigan niya. Ikaw yon. Tapos sa bandang Palayok Street ko siya natagpuan. Palayok Street to, di ba? Napapitik ng daliri si Fausto sa palusot ng ina. Ay, oo nga. Palayok Street nga pala ito, Fred. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Ang malinaw lang sa akin, yung hirap ng pamumuhay dito sa amin. Inilibot ni Frederick ang kanyang paningin sa gutay-gutay na pamamahay at maitim na ilog sa ilalim ng dikit-dikit na barong-barong. Bigla tuloy siyang nalungkot. Hoy Pards, sa susunod na tayo magdramahan ha. Itong mama ko, baka sumabog na ito maya-maya. Lampas 12:00 na eh.
Sige, Pards. Ingat. Ingat din po kayo. Pag-ingatan niyo po ang anak niyong mabuti ha. Baka madapa, mas lalo lang po siyang papangit. Tinaliman siya ng mga mata ng mama nito. Habang si Fausto ay tatawa-tawa at pabirong aakma sana siya ng suntok. Tara na nga ma. Baka magkasuntukan pa kaming dalawang unggoy dito. Kinawayan na ng binata ang mag-inang tumalikod na papalayo. Si Aling Faustina hindi maawat sa kakahimutok sa kanyang anak. Ang yabang, no? Sinabihan ka ba naman na mas lalong pumangit? Ba, kung ipatikim ko kaya sa kaibigan mo na yung ano pa? Kahit anong mangyari, wag na wag mong gagamitin yon sa iba, lalo na sa kaibigan ko. Mabait yan si Frederick. Biru-biruan lang namin yon. Sanay na ako dyan, no? Binabanatan ko nga din siya ng mga prangkang joke ko na hindi niya kinakaya. Pero nasasaktan ako, na. Nasasaktan ako kapag nasasabihan kang pangit. Hindi ako papayag. Magtiwala ka lang, ma. Kasundo ko yan si Fred. Tingnan mo. Masaya akong kasama ko siya, di ba? Ka-vibes ko nga siya. Para ako nagkaroon ng kapatid. Kapatid ng unggoy. Kumagalpak ng tawa si Fausto. Ngunit bakas pa din ng pagkaseryoso sa mukha ni Aling Faustina. Kuma ka naman. Lagi ka nalang seryoso dyan. Sige ka, yang ganda mo unti-unting malulusaw kapag palagi ka nakabusangot. Hanggang kailan ba yung bisa niyang ganda mo? Naninindak na ipinukol ng ginang ang tingin kay Fausto. Nagtaas ng dalawang kamay ang binata bilang pagsuko. Oo, mama. Ano na naman kasalanan ko? Tigilan mo ako, Fausto, ha? Hindi na maglalaho itong ganda ko. Ikaw kasi, ayaw mong gamitin ko sa iyo yon para hindi ka na pinipintasan o kutsain ng iba. Naiintindihan mo naman ako, May. Kung ayaw ko, di ba? Kontento na kasi ako kung anong meron ako. Bigay ng Diyos sa akin to . Ayo ang nagbigay nito. Kaya hindi ko kailanman to papalitan. Hinilikan ng mata ng ginang ang anak. Masyado mong pinapairal ang pagiging reliyoso mo, Fausto. Baka nakakalimutan mo, atheist ako. Christian ako, May. Malakas ang pananampalataya ko sa Diyos. Diyos nyo! Nako, lagi talaga kitang kontra. Kung hindi lang kita anak, itatakwil lang kita . May paki ka nga sa Diyos ko . Kaya mo ko hinanap. Aminin mo na. Nag-aalala lang ako sa iyo bilang ina mo at hindi sa Diyos mo. Natawa na lamang ang binata. Pag-uwi ng mag-ina, marami silang inasikaso sa loob ng bahay. Isinalansa ng ginang na maayos sa mga librong itim sa isang sulok. Ang mga weirdong manika, inilagay sa isang kahon kasama ang mga itim na kandila. Habang si Fausto lumuhod sa ribulto ng Santo Niño, may hawak na rosaryo at taimtim na nanalangin gamit ang dasal ng Aba Ginoong Maria at Ama Namin. Nang matapos ang magkaibang gawain na mag-ina sa alanganing oras na yon, saka sila nagpahinga. Samantala, marahang umakyat sa marupok na hagdan si Frederick pabalik sa bahay nilang barong-barong. Bigla niyang naalala ang kanyang lolo Iko. Mag-aalauna na kasi yun pero hindi pa rin umuwi ang matanda. Ay nako, kung puntahan ko na kaya sa pwesto niya. Sa isip-isip niya, hindi siya mapalagay na hindi pa umuwi ng ganong oras ang taong kumupkup sa kanya nung maliit pa siya. Bababa na sana siya para puntahan ang pwesto ng matanda nang saktong parating naman ito. Bagsak ang balikat. Nakayuko. Parang lantang gulay na aakyat na ng marupok na hagdan. Inalalayan agad ni Frederick ang kanyang lolo Iko papanhik. Lo, huwag niyong pilitin. Bababa ko dyan. Ako nga alalay sa inyo. Baka mamaya bigla lang kayo mahulog . Pagbaba ng binata, tinulungan niyang makaakyat si Lolo Iko. Matagumpay na nairaos na nakasampa naman ng matanda. Concern na nagtanong si Frederick sa taong itinuring na niyang pamilya. Lo, bakit ngayon lang kayo? May naibenta ka po bang balot mo? Napailing ang matanda.
mas lalong tumingkad ang pagkabakat ng kulubot at pilegis nito sa mukha. Lolo, huwag ka na pong umiyak. Wala akong benta, anak. Matumal ngayon eh. Kaya wala tayong kakainin kinabukasan. Tawarin mo ko, ha? Lo, ayos lang po yun. Sabi ko naman po sa inyo, di ba? Ako na lang po ang mag-aalok ng balot. Huwag na po kayo magtrabaho. Baka mas lalo pang makasama sa inyo yan eh. Matanda na ho kayo. Saka sapat naman din yung kinikita ko sa construction ko tuwing umaga. Sa gabi, ako na po magbabalot. Pagpahinga ka na lang po dito sa bahay. Tuminga si Lolo Iko. Inabot niya ang nadampot na malinis na basahan sa ibabaw ng upuan. Pinunasan nito ang nalalaglag na uhog sa ilong. Nahihiya kasi ako sa iyo, anak. Bakit naman po, Lo? Sa gabi kasi, nambababae ka pa eh. Matawa-tawang napakunot ng noong ang binata. Lolo naman, siyempre gusto ko rin magkaroon ka ng apo, no? Gusto ko rin magkaroon ng kapareha kahit papaano. Yung pag-ibig at mamahalin na babae magpakailanman. Pero, Lo, parang wala naman pong nakakakursunada sa akin eh. Ang pangit ko po kasi. Matamang tinitigan ni Lolo Iko sa mukha si Frederick. Wala namang mali sa'yo. Gwapo-gwapo mo kaya. Kamukha mo nga si Alden Richards eh. Lolo naman, malabo lang o yung mata nyo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, yung kalooban mo ang walang mali. May mabuti kang puso. Yun ang hindi nakikita ng babaeng pinopormahan mo. Ang nakikita lang kasi nila sa'yo, ang panlabas mong kaanyuan. Sila ang may mali. Sila ang mga pangit. Nagbaba ng mata si Frederick. Sa pakiwari niya, tinatablan na ng sakit sa pag-iisip ang kanyang lolo dahil sa katandaan. Inuunawa na lang niya. Pinagpapasensyahan. Pero sa kabilang banda, naisip niya na may point at makabuluhan ng lumalabas sa bibig nito. Tama ka nga po, Lo. O sige na, pahinga ka na po. Nanlaki ang mga mata ni Frederick nang kumapit ng napakaipit sa kanya si Lolo Iko sa braso. Apo, ito ang pakakatandaan mo. Wag na wag kang magbabago, ha? Yang mabuti mong puso at pagiging mapagkumbaba, lagi mo lang baunin yan sa sarili mo. Kahit na ganyan ang itsura mo, mahal na mahal kita. Hindi yun magbabago, Apo. Niyapos siya na matanda. Hindi niya mawari ang nararamdaman pero parang may hindi siya magandang kutob nung panahon na yon. Para bang naghahabilin na ang kanyang lolo sa mga huling sandali nito. Kumalas siya ng pagkakayakap sa matandang lalaki. Maayos niyang inalalayan ng higa sa papag ang uugod-ugod na si Lolo Iko. Hinintay niya munang pumikit ito bago siya nahimbing na rin sa pagtulog. Tirik na ang sikat ng araw nang bumangon ng binata. Napasarap ang tulog niya kahit hindi maganda ang kanyang panaginip. Inuuod daw kasi ang mukha niya. Unti-unting naaagna sa di niya malamang dahilan. Hindi niya batid kung anong ibig ipahiwatig ng panaginip na yon. Pero pinagkibit balikat na lamang niya. Dala lang siguro yon ng matapang na alak na ininom nilang magkaibigan kagabi sa beer house. Pagbangon sa sahig, sinek niya si Lolo Iko na mahimbing na natutulog. Nakanganga pa ito. Halatang pagod. Nagilamos muna siya. Nagprito ng toyo at nagpiga ng kamati sa mangkok. Nang nakahanda na ang almusal nilang maglolo, ginising na niya ang matanda. Lo, kain na po. Bangon ka na po dyan. Nagsalubong ang kilay ng binata nang hindi gumagalaw si Lolo Iko. Nanatili lang itong nakanganga. Parang matigas na. Lo? Lo? Gising, Lo? Lo?
Makailang ulit niyang malakas na niyugyog ang katawan ng matanda. Subalit, hindi pa rin ito nagre-response. Lo! Lo, bumangon ka dyan, Lo! Ano ba? Lo, gising! Gumising ka, Lo! Nag-hysterical na si Frederick. Nagbabadya ng tumakas ang luha sa kanyang mga mata. Idinikit niya ang tenga sa dibdib nito. Nanginig ang buo niyang katawan nang wala na siyang marinig na pagtibok sa loob noon. Binuhat na niya si Lolo Iko. Humingi siya ng saklolo sa mga kapitbahay. Agad na dinala ang matanda sa malapit na klinik at nirevive. Subalit, idiniklara ang matanda na dead on arrival. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Frederick. Hindi niya matanggap na wala na yung kaisa-isang taong kumupkup sa kanya. Lolo Iko, bakit mo naman ako iniwan? Tumakas ka sa akin na hindi ka ba lang nagpaalam. Paano na ako ngayon ito, Lo? Sakit eh. Ikaw ang tanging nakakaintindi sa akin. Ang tanggap ako ng buong buo sa kabila ng itsura ko. Bigla ka namang nawala eh. Umalik ka na, Lo. Dalawang araw pa bago ibinurol si Lolo Iko sa lugar na yon ng squatters area. May mga nilakad pa kasi si Frederick sa munisipyo. Humingi sa gobyerno ng burial assistance para sa matanda. Dagdag bayad din pampalibing sa kanyang lolo. Nabalitaan agad ng kanyang kaibigan ang nangyari kay Lolo Iko. Dinamayan siya ni Fausto hanggang sa araw ng libing nito. 2 araw lamang ibinurol ang matanda. Doble rin kasi ng abala kay Frederick at pag-aasikaso sa lamay nito. Kaya hindi na rin niya tinagalan pa ng 1 linggo ang burol ng kanyang lolo. Pards, nandito lang ako ah. Tandaan mo, best friend mo ako. Dadamayan kita sa gitna ng iyong kalungkutan. Magka-monkey business kaya tayo. Sira, naisingit mo pa yung monkey. Paboritong-paborito mo talaga yung pagiging unggoy, no? Bagyang napangiti si Frederick sa humor ng kaibigan. Oh, Sabado na bukas. Para mawala yung lungkot mo, dayuin na natin yung tinutukoy ko sa iyong si Ashley. Formaan mo ha. I-ready mo na yung maskara mo. Ay hindi, kahit wag na pala. Ay naku, ewan ko sa'yo. Sige na, umuwi ka na. Basta tuloy tayo bukas. Sigurado bang ayos ka lang? Oo na. Sige na, bukas na lang. May pag-aalala sa mukhang lumabas na sa barong-barong si Fausto. Nang hindi na niya maramdaman ang presensya at anino ng kaibigan, doon lang tuluyang bumigay si Frederick. Lolo Iko, miss na kita. Magdamag siyang umiyak. Kahit tapos na ang libing ng kanyang Lolo Iko, nilulunod pa rin siya ng pagluluksa sa biglang pagkawala ng umampun sa kanya. Nang mapagod at wala ng luhang mailabas pa, tumayo siya para maghilamos. Subalit sa di sinasadya, nahagip niya ang mukha ng mahaba't nakatayong salamin. Tumapat siya doon. Hinarap niya ang sarili at galit na galit itong binalingan. Sobrang pangit mo! Bakit ka pa kasi pinanganak eh? May halong panggigigil na saad niya sa sarili. Isa-isa niyang siniyasat ang bahagi ng malalaking mga mata nito na parang sa tarsier. Malapad din ang ilong na tila nakadapa. Makapal din ang labi. Maliban pa doon kapag ngingiti, lilitaw ang baku-baku nitong mga ngipin. Idagdag pa na kayumanggi ang kanyang bala. Kulot din ng bahagya ang buhok. Sinubukan niyang hawiin niyo ng suklay. Kahit yata maayos ang gupit niya o kalbuhin ng kanyang kulot na buhok, wala pa ring mangyayari. Taong hayop pa rin siya sa paningin ng mga tao.
Baka taing hayop. Mukha kang tae. Punong-puno na siya ng insecurity sa katawan. Sa kulay ng balat at sa kanyang mukha, napapakagat na lang siya ng labi sa sobrang awa sa sarili. Kahirap talaga maging mahirap. Mahirap maging pangit. Mas mahirap mamatayan ng mahal sa buhay. Mahirap mag-isa. Grabe. Lahat na lang nasa akin na. Mahirap. Lahat ng kabanasan nasa akin eh. Namalisbis ang mga takas na luha sa kanyang mga mata. Pagod na siyang umiyak. Hinog na din ng mga talukap. Tila namamaga sa kakaisip sa sarili lalo't ngayong mag-isa na lamang siya. Bakit ba ako nabuhay sa mundong ito? Kung pangit lang din naman ako, pati ang buhay ko. Isa pa, bakit ba ako nabuhay sa mundong ito? Kung pangit lang din naman ako, pati ang buhay ko. Isa lamang akong patapon eh. Patuloy na umago sa utak niya ang pangungwestiyon sa sarili. Niyakap niya ang picture frame ng nakangiting si Lolo Iko na nakalagay sa ibabaw ng tukador. Itutulog na lamang niya ang nararamdamang lungkot. Nang sa gayon, mabawasan ang pagkaawa niya sa sarili. Lalo na ang pangungulila sa yumao niyang lolo. Hindi naman uminom ng alak si Frederick kagabi. Pero tila may hangover siyang bumangon ng umagang yon sa pamilyar na boses na tumatawag sa kanya sa labas ng barong-barong. Makailang ulit ding naguhumiyaw ang halimaw sa tiyan ng binata. Wala kasi siyang kinain kagabi dahil sobrang emosyon na nararamdaman niya noon. Nasa dibdib niya pa rin ang malaking larawan ni Lolo Iko na maaliwalas ang pagkakangiti. Ibinalik niya yon sa ibabaw ng tukador. Naalimpungatan niyang binuksan ang bintana ng barong-barong. Uy, ano ba yun? Kaya aga-aga ginikising ako ng unggoy. Sabado na ngayon bumangon ka na dyan. Bumili na tayo ng maskara. Mamaya pupunta na tayo dun sa bar sa kabilang bayan. Umanhik na si Fausto sa itaas ng barong-barong. Pumasok na ang kaibigan kahit wala pa niyang paintulot na papasukin ito. Madapang ibinagsak ni Frederick ang sarili sa higaan. Nasa po niya ang mukha nang masakit ang pagbagsak niya sa papag. O bakit? Anong nangyari sa iyo, Pards? Pulang-pula yung mukha mo eh. Tara. Hinila siya nito para yakagin. Sabik na sabik si Fausto ng mga sandaling yon. Habang ang binata parang napipilitan lang. Wala pa talaga siya sa wisyo na sumama dahil kamamatay lang ng kanyang lolo. Nasa proseso pa siya ng pangungulila at pagdadalamhati. Pards, tinatamad ako eh. Ay, bahala ka dyan. Hindi mo makikilala si Ashley. Sige na, ikaw na muna. Paano yan? Wala na akong kamaki business. Wala akong pake. Gusto ko nang mamatay, no? Sinubsob ni Frederick ang mukha sa unan. Hindi talaga siya mapilit. Muli na naman bumuhos ang kanyang emosyon ng sandaling yon. Kung ganon hindi na lang din ako tutuloy. Di wag. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Fausto. Naintindihan ko, Pards. Sa susunod na lang. Pero wag ka naman magsalita ng ganyan sa sarili mo. Mahalaga ang buhay na pinahiram sa atin ng Diyos. May dahilan kung bakit kinuha ang lolo mo. May dahilan ka para mabuhay, Fred. Kaya laban lang. May misyon ka pang dapat matupad dito sa mundo, no? Naramdaman niyang hinaplos siya ng kaibigan sa likuran. Hindi na niya narinig pang nagpaalam sa kanya si Fausto. Ang narinig na lamang niya ang mga yabag nito pababa sa ratrat niyang bubong at ibang bahagi ng kanyang tirahan. Nagmukmok si Frederick sa kanyang higaan. Pinagdilay-nilayan niya ang mga sinabi sa kanya ni Fausto. Nang maproseso na yun ng kanyang utak, ay unti-unti na niyang napagtanto ang lahat. Itinext niya ang kaibigan. Maraming mga bagay na sumagi sa kanyang isip. Maliwanag na sa kanya ang lahat. Tama si Fausto. May misyon pa siyang dapat na matupad. Marahil
Tama si Fausto. Kailangan kong maging matatag para kay Lolo. Ilang saglit lang, sinalubong siya ni Fausto ng may malawak na ngiti. Ready na siyang sumabak sa panibagong kabanata ng kanyang buhay. Bumili sila ng maskara para sa masquerade party na magaganap sa bar na yon. Simpleng maskara lang ang kanilang nabili. Pang Jabawakis. Puting maskara na ginagamit tuwing Halloween. Nakiram lang din sila sa kakilalang imbalsamador ng barong para lang may maisuot sa isang pagtitipon sa bar na yon. Nang masilayan na ng magkaibigan ng bilog na buwan, sabay na silang nagtungo sa kanilang pakay. Maraming dumalo dahil libre lang yung entrance ng venue. Hinanap ng dalawa si Ashley, pero sa puntong yon, noon lang nila naisip na hindi nila mahahanap ang babaeng balak nilang pormahan at ligawan. Dahil lahat ng naroon ay nakatago sa likod ng maskara. Naku naman, Pards, bakit hindi mo kaagad naisip yun? Saka malaking tangang ugok eh. Wow pareho lang naman tayong dalawang unggoy na hindi naisip yun eh. O paano natin mahahanap si Ashley ngayon? Mabuti pa, Pards, manood na lang tayo ng performance ng mga drag queen para hindi masayang yung pagpunta natin dito sa bar. Naitirik na lamang ni Frederick ang mga mata sa pagkabagot. Wala naman tayo mapapala doon, Pards eh. Umuwi na lang tayo. Hindi, Pards. May entertain ka. Maniwala ka sa akin. Makakalimutan mo lahat ng problema mo. Maya-maya pa, dumilim ang buong bar. Saglit pa, nagkalat na ang iba't ibang kulay ng mga pailaw na galing sa disco ball. Tumayaw ang disco ball. Umalingaw-ngaw ang tugtugan sa paligid. Nag-umpisa ng rumampa sa entablado ang mga drag queen. Lahat ay kabugera ang kasuotan. Patalbugan sila kung paanong pose ang gagawin. Nairita naman siya nang may mapansin sa mga rumarampa na hindi kaaya-aya. Pards, mga lalaki naman yan eh. Kadiri. Kaya pala sukang-suka ako habang nanonood. Ano ka ba, Pards? Katuwaan lang naman yan eh. Enjoy mo na lang. Ayoko. Uwi na lang ako. Ay naku, bahala ka. May maganda dyan, no? Sus, lalaki naman yun eh. Hindi. I mean, oo. Dati siyang lalaki. Pero sobrang ganda niya. Oh, ayan na siya, oh. Napukaw ang lahat ng atensyon sa huling rumampa. Kaunting kolorete lang sa muka ang nai-apply nito sa mukha. Pero nag-uumapaw ang ganda nito. Dagdag pa ang magarbo nitong kasuotan na bagay dito. Luxury sparkle crystal dress deep V-neck black ang generic brand ng suot nito. Kabog na kabog talaga. Lahat ng kalalakihan ay naghuhumiyaw sa huling rumampa. Pati siya ay napanganga hanggang sa bumalik ito sa backstage. Pards, totoo bang dati yung lalaki? Mukhang babae. I mean, babae talaga. Sino ba yun? Kuryosong binata. Siya si Garuda, isang kilalang transgender drag queen sa bar na ito. Nagka-interes si Frederick sa nagngangalang Garuda. Hindi niya mabura sa isip ang imahe ng magandang mukha ng transgender na yon hanggang sa kanyang pag-uwi. Kahit alam niyang lalaki ito dati, pero otomatikong tumibok ang puso niya sa isa sa bahagi ng kapederasyon. Sobra-sobra siyang humahanga hindi lang sa galing nitong manamit as drag queen, kundi sa kaakit-akit nitong pagrampa, pati na sa kabuuan nito. Dahil doon, inalam niya ang detalye at impormasyon tungkol sa sikat na drag queen na yon sa kanilang lugar. Minsan sa isang buwan lang si Garuda nagpupunta sa bar na yon bilang rampadora sa bar na pinuntahan nila ng kaibigang si Fausto. Inalam niya ang schedule ng transgender na yon. Nang makuha na niya yon sa mga masugid na parokyano sa naturang bar, naghintay siya ng petsa at pagkakataon na makita ang laman ng kanyang isip gabi-gabi. Nasa silid ng sariling wardrobe ng mga oras na yon si Garuda.
Kagaya nung unang beses siyang nagpunta sa bar na yon, sinuot niya ang maskara nito na pang Jabawakis. Takot siya sa judgment. Kaya naging misteryoso siya sa mga taong nakasalubong niya sa club na yon. Nagpakilala siya sa bouncer na numero 1 tagahanga ni Garuda. Pero hindi pa rin siya pinahintulutang papasukin dahil sa kahina-hinala nitong kilos. Dagdag pa na nakatago ang mukha nito sa likod ng maskara. Naghintay na lamang siya sa likuran ng bar kung saan lumalabas sa mga guests sa bar. Paglabas ng kilalang drag queen transgender sa bar na yon, sinalubong niya agad ito pero sinungitan lang siya. Hindi daw ito nakikipag-usap sa taong ayaw ipakita ang mukha. Kakausapin pa sana niya ito at nakikiusap na pirmahan lang ang damit niya pero pinagbantaan na siya ni Garuda. Ipapandampot daw siya nito sa mga pulis kapag ayaw pa rin niyang tantanan ito sa kakakulit. Tinanaw na lamang niya palayo ang hinahangaan. Pero napamulagad siya ng mga mata nang may humablot ng bag kay Garuda. Mabilis niyang hinabol ang snatcher. Dahil sa pagpupursiging magpa-impress sa kinahahanga ang drag queen, gigil niyang mahuli ang masamang loob. Nang malapit na niya itong maabutan, tinalunan na niya ito. Pinagtatatatad niya ng suntok sa mukha ang snatcher. Ano ha? Magnanakaw ka ba? Ha? Mainam na ding may mga alagad ng patas ang umaligid sa lansangan na tinakbuhan nila. Kinuha niyang mamahaling shoulder bag ng drag queen. Nahihiyang ibinigay yon kay Garuda. Lumitaw ang mamula-mula nitong pisngi dahil sa kadakilaang ginawa niya. Maraming salamat ha. Nandito pa pala mga pera ko. Pati yung mga ginamit kong pills para lumaki ito. Inalug-alug nito ang pinakaiingat-ingatang dalawang malusog na kabundukan. Kahit hindi makita ang mukha niya dahil sa maskara, ramdam niya ding nangangamatis ang kanyang pisngi. Ano nga palang pangalan mo? Ha? Hindi mo na kailangan malaman, ma'am. Pinitik nito ang kulay pink na buhok. Nagtaas ito ng kaliwang kilay at napangiwi. Bakit naman? Pasensya ka na nga pala kanina ha. Sinungitan kita. Nakamaskara ka kasi eh. Masyado kang kahina-hinala. Bilis na. Sabihin mo na ang pangalan mo. Ililibre kita kahit ano pa ang gusto mo. Nahihiyang sinabi niya ang kanyang pangalan. Frederick? Pwedeng Fred na lang. O di kaya Rick. Pwede mo rin akong tawaging baby. Kumagikik si Garuda. Ha? Kota ka na kuya. Baby pala. Pwede ko ba makita ang mukha mo? Bakit mo yan tinatago? May tinatakasan ka ba o pinagtataguan? Akin na nga. Ako magtatanggal. Hinawakan ni Garuda ang kanyang maskara na nakakabit sa mukha niya. Huwag na po, ma'am. Ano ba kinatatakot mo? Bakit ayaw mong ipakita ang mukha mo sa akin? Kasi po, ma'am, Hindi nakasagot ang binata. Binitiwan niya ang kanyang maskara. Nagpaubaya na lang siya kay Garuda na tanggalin yon. Tipid na ngumiti ang drag queen, tsaka marahang tinanggal nito ang kanyang maskara. Pagkatanggal, napakunot ang noo ni Garuda. Inasahan na niya ang magiging reaksyon nito kaya napayuko siya at kusang tatanggapin ng pangalipusta, pangungutya o pangmamaliit sa kanya tulad ng iba. Anong problema? Wala naman ah. Iniangat ni Garuda ang kanyang baba. Nagtama ang mga mata nilang dalawa, pero kaagad ding gumilid ang itim noon. Hoy, tingnan mo ako. Umiling si Frederick. Hiyang-hiya siya sa liit sa sarili. Napakalaki ng diferensya ng mukha nila sa isa't isa. Walang perpekto, Rick. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sa puntong yun, tumitig na rin siya sa itim na mga mata ng transgender. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Pautal-utal niya yung tinanong. Narinig niyang bumuntong hininga si Garuda bago magbitiw ng mga litanya. Nagiging perpekto lang ito ayon sa iyong nakikita. Pero lahat yan, tulad nitong maskarang sinuot mo,
punong-puno ng panlilinlang. Hindi ko po kayo maintindihan, ma'am. Pagak na tumawa si Garuda. Masyado na yata akong malalim para sa'yo. O sige, dediretsohin na nga kita. Pero teka, wag dito. Inilibot ng miyembro ng LGBT ang paningin nito sa paligid. Inaya siya nitong bumalik sa bar. Sa sarili nitong dressing room upang isiwalat ang sasabihin. Ipininid pa nito ang pinto ng silid. Soundproof yon kaya walang makakarinig sa kanila ng kahit sino. Rick, hindi naman lingit sa iyo na isa akong transgender, tama? Napeki kita. Gaya ng pagpeki ko sa inyo sa nakikita ng inyong mga mata. Pwede po ba, ma'am? Diretsuhin mo na ako. Kasi po, nabibitin ako. Ritokada ko, Rick. Natameme ang binata sa nadiskubre niya sa kinahahangaan. Pinakinggan niya ang kwento nito. Ayon kay Garuda, puro pagbabalat kayo lang ang ipinakikita nito sa mga tao. Alipin ako ng salapi, Rick, para mabago ang buong pagkatao ko at tumaas ang kumpiyansa ko sa sarili. Dahil sa moderno na tayo ngayon, sa makabagong teknolohiya na lumalaganap dito sa mundo, hindi ko na sinayang ang oportunidad na ito. Nagpa-plastic surgery ako. Iba-iba, para ma-fulfill ko lang ang sarili ko. Bakit mo po ito sinasabi sa akin, ma'am? Dahil una pa lang, nung tinulungan mo ako kanina, magaan na ang loob ko sa'yo. Naalala ko noong nasa edad kita. Grabe ang naranasan kong pambubuli dahil lang sa itsura ko. Dagdag pa na bakla ako. Mataman lang na nakikinig si Frederick kay Garuda. Imbis na babawasan ang paghanga niya sa kaharap, mas nadagdagan pa ng isinalaysay nito ang talambuhay nang minsang maging sigardo ang transgender drag queen na si Garuda. Dati itong lalaki na may hindi kaaya-ayang itsura. Mukhang palaka. Puro kulugo sa buong katawan. Malalaki ang mga mata. Pero dahil sa milyonaryo ang mga magulang, binago nito ang sarili at nag-transform sa tinitingala ng nakararami sa bar na yon, na pagmamayari din pala ng pamilya nito. Kaya hayaan mo akong baguhin ka. Kung gusto mo. Mas nadoble ang panlalaki ng kanyang mga mata sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa narinig ng dalawa niyang tenga. Totoo po? Totoo ba itong narinig ko na galing sa inyo po, ma'am? Naitirik ni Garuda ang kanyang mga mata. Garuda na lang. Huwag na, ma'am. Sige po. Ano pong babaguhin niyo sa akin, Garuda? Inilapit nito ang labi sa puno ng kanyang tenga. Lahat. Pero ikaw pa rin na magdedesisyon kung gusto mo. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pang sumagot. Kahit nauutal sa pagkasabik, magiliw niyang kinuha ang pagkakataon na mabago ang kanyang sarili. Sige po. Opo. Gustong-gusto ko po. Sawang-sawa na siyang tawaging unggoy, pangit, alien at kung ano-ano pang masasakit na salitang ayaw na niyang muli pang marinig sa susunod. Tsansa na niyang malin pa lalo ang sarili sa pagtulong sa kanya ni Garuda sa pamamagitan ng aesthetic procedure. Hindi din siya nag-atubiling sumama sa ritukadang transgender sa ibang bansa para sa operasyon niyang pagpapalit sa kanyang mukha. Ang nakakalungkot lang, hindi man lang siya nakapagpaalam sa lolo iko niya na umampun sa kanya sa loob ng mahigit 2 dekada sa puntod nito. Maski sa matalik na kaibigan niyang si Fausto, alang-alang sa pangarap niyang mabago ang kanyang itsura. Pumogi sa paningin ng iba, umangat sa mga nakakarami. Gusto naman niyang maranasan na siya ang kahangaan ng kung noon siya ay nilalayuan na parang may nakakahawang sakit. Mahigit 4 na oras din ang itinagal ng flight ni Frederick at Garuda magmula sa Pilipinas, palipad sa bansang South Korea bago sila maglanding doon. Sa bansang yun nagpa-plastic surgery ang transgender drag queen.
Doon din ito ipapabago ang kanyang itsura. Ang South Korea kasi ang may pinakamahusay na mga plastic surgeon sa bansa. Tinagurian din itong plastic surgery capital of the world. Kaya walang kakabakaba si Frederick kapag isasagawa na ang mga procedure na gagawin sa kanya. Kung ano man ang ipapabago niya sa katawan lalo na sa kanyang mukha. Dahil magagaling ang mga mag-o-opera sa kanya. Halos lahat kasi sa mukha niya at katawan gusto niyang mabago. Maging perpekto. Perpekto ng pagpapanggap pero kusa niyang tatanggapin yon dahil yon ang nais ng kanyang puso. Desidido na siyang magbagong anyo ng buong buo. Ready ka na ba, Rick? I mean, Derek? Buong loob siyang tumango. Hindi na Frederick ang magiging pangalan niya oras na magbago na ang kanyang itsura at ibang bahagi ng kanyang katawan. Magiging Derek na siya, nakakahangaan at titinglain ng lahat. Para maging ganap kang si Derek, marami kang dapat isakripisyo. Marami akong nakitang kailangang baguhin sa'yo. May rhinoplasty sa ilong. Papatangusin natin yan. May facelift, kakorte ng mukha mo. Pababatain natin ang itsura mo. Yung eyelid mo, papasingkitin natin tapos ang kilay. Then, ipapabotox derma din kita. Para naman maging pack na pack ang face mo. Na-imagine ko tuloy na makaka-level mo na si Leonardo DiCaprio nung kabataan niya. Pero singkit nga lang, Leonardo DiCaprio na Koreano. Mahabang pahayag ni Garuda sa kanya habang kinikilig. Matapang at buong buo naman ang kanyang loob na tumingin sa transgender. Ikaw na po ang bahala kung ano po ang nababagay sa akin. May tiwala po ako sa inyo. Gusto ko lang po mapalitan na itong itsura ko. Lahat-lahat. Isinalang na si Frederick sa rhinoplasty procedure. Masyado siyang nako-conscious sa pango at malapad niyang ilong. Pasalamat na lang siya at sa wakas, magiging matangos na din yon. Humigit 3 oras din ang itinagal ng kanyang plastic surgery bago ito matagumpay na natapos. Pinagaling muna ito ng 1 buwan bago ulit sumalang sa panibagong mga operasyon ng aesthetic na pagbabago. Maliban sa mga nabanggit ni Garuda, nagpalay po din si Frederick at tummy tuck para matanggal ang mga excess na taba sa tiyan. Makamit niya ang inaasahan na abs tulad ng ibang mga kalalakihan na alagang-alaga sa gym. Nagpaturok din siya ng pampaputi ng balat. Determinado talaga siyang mabago ang sarili kaya wala siyang palya sa pag-inom ng gamot nang sa ganon humilom agad ang mga sugat na natamo niya sa mga patong-patong na procedure. Ika nga nila, tiis ganda lang. Tiis gwapo, Derek. Napakasakit at ang kirot nito. Pero ayos lang yun. Mairaraos ko din to. Malapit ko na makamta ng pangarap kong itsurang pang-artistahin. Tumaas na din ang level of confidence ni Frederick sa tuwing tumitingin siya sa salamin habang nakangiti. Nagkaroon na din siya ng biloy sa magkabilang pisngi na mas nakaangat sa kanyang peking kagwapuhan. Makalipas ang mahigit na 5 taon, bumalik na sa Pilipinas ang retokadong binata. Hindi na bilang si Frederick kundi bilang si Derek. Naging jowa na niya sa 5 taon na yun si Garuda. Pinasok niya ang pagbumodelo. Naimprenta pa nga sa mga magazine ng kanyang kaakit-akit na itsura at pangangatawan. Lahat ng babaeng makakadaupang palad niya nagkakandara pa sa angkin niyang kagwapuhan at tikas ng pangangatawan. Laway na laway ito sa kanya. Lahat ng mga babae ay naaagaw ang atensyon niya. Perpektong perpekto. Sa pagiging matikas at charismatic niya sa harap ng kamera, lingid sa kaalaman ng mga kababaihan, retokado ang sikat na modelo. Hindi lang halata. Binasinungalingan kasi ito ng kanyang karelasyon na si Garuda na manager din ng binata.
Tumaas na nga ang self-confidence ni Frederick matapos niyang makamit ang pinakaaasam na pang-artistahing itsura at sumikat sa pagiging isang modelo. Dahil sa pagtaas ng kumpiyansa sa sarili ay unti-unting nagiging hambog na rin ang binatang retokado. Pinagyayabag na niya ang gwapong mukha sa iba. Wagas din siya kung makalait ng kapwa. Sa kabila naman noon, may magandang pag-uugali pa din siya na baon niya sa kanyang sarili. Yun ay ang hindi siya nakakalimot sa pinanggalingan niya. Bumalik si Frederick sa lugar kung saan siya kinupkop ni Lolo Iko para iparenovate ang tirahan nilang barong-barong. Dahil may sapat na ipon na para sa kanyang pagmamodelo, tinaasan niya ang dating ratrat at tagpi-tagpi ng lata ng sardinas at gatas sa bahay na yon. Kagaya ng pangit naming pamumuhay dati at pagmumukha ko. Pagagandahin ko itong bahay natin, Lolo Iko. Tutuparin ko yung pangarap ko sa iyo. Gaya ng bagong buhay na ipinagkaloob sa akin ng mahal kong si Garuda. Habang nakatitig sa dating tirahan niyang warat na barong-barong, napalingon siya nang may maramdamang presensya sa likuran. Excuse me po. Ano pong ginagawa niyo dito? Sino pong sadya niyo? Nanlaki ang mga mata niya nang ang tumambat ay ang matalik niyang kaibigang si Fausto. Wala pa rin itong pinagbago. Mukha pa rin itong pangit na unggoy sa paningin niya. Wala na po yung nakatira dyan eh. Hindi nga po nagpaalam sa akin yung dating unggoy na nakatira dyan. Ewan ko ba kung nasaan na yun ngayon? Baka patay na. Parang tinusok ng mahaba at matulis na sibat ang puso niya sa narinig galing sa matalik na kaibigan. Hindi naman niya ito masisisi dahil hindi nga naman siya nagpaalam dito nung umalis sila ni Garuda para magparitoke sa Korea. Tinanggal niya ang sunglasses. Doble sa gulat niya na napasapo ang binata ng bibig. Teka, kilala kita. Hindi ako maaari magkamali. Ikaw si... Patawad, Fausto. Hindi ako nakapagpaalam sa iyo. Inunahan na niyang humingi siya ng tawad sa binata. Nag-cruise sa mga kilay ni Fausto sa bigla niyang pagsagot. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan, Sir Derek. Tama po sir, no? Ikaw po si Derek Palacio, yung sikat na model. May mga koleksyon po ako ng magazine ninyo, sir eh. Napatanga si Frederick. Akala niya malalaman agad ng best friend niya na retokado siya. Bigla siyang ninerbiyos. Kabisado niya kasi si Fausto at kabisado din siya ni Fausto. Lahat ay nakukutuban nito. Pasalamat na lang siya nang hindi na siya nito nakilala. Malaking-malaki na nga ang pinagpago niya na kahit ultimo best friend niya, hindi siya makilala sa pagbabagong anyo niya sa pamamagitan ng makabagong teknolohiyang artipisyal na operasyon ng plastic surgery. Salamat Fan pala kita. Ang ibig kong sabihin kanina, ako na ang humihingi ng sorry para sa kaibigan mong bigla na lang nang iwan sa iyo sa ere. Baka may pinagdaraanan lang siya ng mga panahon na yon. Palusot na tukoy niya sa kanyang sarili. Siguro nga po sir. Kamamatay lang kasi ng lolo niya nun eh. Kaya siguro umalis siya dito na hindi nagpapaalam. Para makalibot at makapagbagong buhay. Yun na nga lang iniisip ko para hindi ako malungkot eh. Kaya, ayun, naintindihan ko naman siya. Bagyang yumuko si Frederick nang tamaan siya sa mga sinabi nito. By the way po pala sir, bakit ka po pala nandito sa lugar namin? Nagpalinga-linga si Frederick mula sa katauhan ni Derek. Doon muna tayo sa sasakyan ko mag-usap. Baka kasi makilala ako ng iba eh. Ayaw kong ma-expose itong kagwapuhan ko. Akalain nila na may alaga akong unggoy na hindi nakatali. Sige po sir. Kita ang pagpilit ng ngiti ni Fausto sa kanyang sinabi. Para itong nanliit sa hiya. Sumunod naman ito sa kanyang pagpasok sa magara nitong kotse. Pinasinungalingan na lamang niya
na kaya siya nandoon ay para bilhin ang property ng lugar. Meron na din kasi siyang permit sa munisipyo. Dahil may permiso na sa gobyerno, pwede na niyang ipademolish ang tirahang yari lamang sa pinagtagpi-tagping lata ng sardinas at gatas. Sabagay sir, wala na naman pong dapat ipagpaalam sa dating nakatira dun eh. Nakikitira lang din siya sa lolo iko niya sa squatter na yon. Pag naipatuyo ko na yung bahay, yung mansyon ko doon, kukuhain kita ha. O gusto mo, kuhain na kita ngayon para magtrabaho ka na sa akin agad-agad. Kumislap ang mga mata ni Fausto sa kanyang sinapi. Talaga po, Sir Derek? Opo, sige po sir. Isang malaking pribilehiyo po ang magtrabaho po sa kinahangaan kong isang sikat na modelo. Ano po bang trabaho ang ibibigay niyo sa akin? Natawa si Frederick. Para sa paningin niya, para itong puppet na nilalaro-laro lamang niya. Simple lang. Ikaw magiging janitor ko at hardinero. Tapos ang tagalinis ng sasakyan ko. Ayos lang naman sa'yo yun, di ba? Bumaba ang kurba ng labi ni Fausto. Ay, ganun po ba sir? Oh, bakit bigla yatang naging malungkot ka? Ayos lang yun. Nababagay ka sa trabahong yun. Nakangiwing ng didiri si Frederick nang hindi niya matagalan ang pagmumukha nito. Bagay na bagay. Panunuya pa niya. O siya, bumaba ka na. Tatawagan kita kaagad kapag kailangan na kita. Sige po sir. Salamat po sa opportunity na ibinigay niyo sa akin. Pagbaba ni Fausto sa kanyang sosyal na sasakyan, pinabanguhan niya ang loob noon. Pumunta kagad siya sa car wash, saka pinalinis ang kanyang kotse. Inutusan niya ang car wash boy na linising maigi ang sasakyan. Tsak siyang napupuno na ng bakterya ang mamahaling kotse niyang yun. Kailangan ko rin paliguan ang sarili ko pagdating sa bahay. Teka, yung mukha ko. Baka nahawa na ako sa kapangitan ng nilalang na yun ha. Tingnan ko nga. Kinuha niya sa kanyang bagang maliit na salamin. Maigi niyang sinipat ang retokado niyang mukha. Hayop naman oh. Ingat na ingat ako dito pero sisirain lang ng pangit na yun ng paunti-unti. Mamatay na yata ako. Ayoko nang bumalik sa kapangitan ko dati. Hindi na ako si Frederick. Ako na si Derek Palacio ngayon. Hindi pa man nakakaabot ng isang linggo nang magtagpo ang landas nilang magkaibigan. Tinawagan na ni Frederick si Fausto upang mag-umpisa ng magtrabaho sa kanya. Sa isang penthouse niya dinala ang binata. Oh, simula ngayon, dito mo na ako pagsisilbihan ha. Wow! Ang gara naman ito, sir! At saka pwede ba? Lumayo-layo ka sa akin ng kaunti ha. Baka mahawa ako sa kapangitan mo eh. Ingat na ingat niyang hinarangan ng palad niya ang kanyang mukha. Bagyang lumayo naman si Fausto bilang paggalang sa amo. Sorry po sir. Yumuko si Fausto. Naglawa na ang pares ng mga mata nito. Labis na nasaktan ng binata sa binitiwan niyang mga salita. Hiyang-hiya ito sa sarili. Pag-ingatan mong maiging punasan ng mga salamin ha. Huwag mo nga hayaang mabasag, kung hindi, yung mukha mo babasagin ko. May pahabol pa siyang pag-alipusta kay Fausto bago niya ito talikuran. Ay hindi, basag na nga pala yung mukha mo. Hindi na kailangan basagin. Ibabaon ko na lang sa lupa yung mukha mo. Tiniis ni Fausto ang pang-alipusta ng kinahangaang among modelo. Kahit maliitin to ng isang Derek Palacio ay ayos lang naman dito. Ang importante, makatrabaho nito ang pinakamagandang lalaking nakilala nito sa balat ng lupa. Pero lahat ng pagtitiis may katapusan. Sumabog na siya ng tuluyan. Hindi na nito kinayanan pa ang sobrang panglalait ng amo. Kusa na lamang itong umalis sa penthouse ni Derek nang hindi nagpapaalam. Ayaw din kasi ng modelong amo na tanggalin ito sa kanyang poder. Nangiinsulto pa nga na gusto raw ni Derek na may alaga siyang unggoy sa kanyang penthouse. Napakayapang. Porque nabiyayaan lang na magandang mukha ng Panginoon,
tatratuhin na niya ako na parang isang hayop. Hindi sa Diyos, no? Para laitin ang buong pagkatao ko. Tumakbo siyang umiiyak patungo sa hindi kalakihang bahay. Madilim ang bahay na yon. Walang kahit anong kakarampot na liwanag sa labas. Tanging ang bututoy lamang ang tumatanglaw sa loob ng kanilang madilim na tirahan. Sinalubong siya ni Aling Faustina na lumuluha. Alalang-alala ang ginang sa binata. Anong nangyari, anak? Bakit ka umiiyak? Teka, tapos na ba ang trabaho mo kay Sir Derek? Umiling si Fausto. Pumalaw ito ng iyak. Noon lang naintindihan ni Aling Faustina kung bakit gabi-gabi matamlay ang anak nito. Walang ganang kumain. Yung pala, nasasaktan na pala ang damdamin ng kanyang pinakamamahal na anak. Niyakap niya ng napakahigpit si Fausto. Hinahagod-hagod niya ang likod nito upang tumahan. Kasunod ng mahina niyang sunod-sunod na pagtapik. Hayaan mo, anak. Igaganti kita. Gaya nung bata ka pa. Hindi ko hahayaang masaktan kanilang muli. Patawad kung hindi ko ito ipapaalam sa iyo dahil alam ko taliwas ito sa paniniwala mo bilang Kristiyano. Matitikman niya ang ganti ng isang ina. Hinintay ni Aling Faustina na makatulog ang anak sa silid nito. Sa kanya inilabas sa mga gagamitin nito sa pangungulam. Isang malaking itim na palayok ang inihanda ng ginang sa lamesa. Yun ang pinakamahalagang kasangkapan o secret weapon niya upang maisagawa ang black magic. Isa pang butotoy na nasa garapon ang sinindyahan niya nang sa gayon magkaroon ng liwanag ng bahagya ang kanyang pwesto. Inilagay ni Aling Faustina ang malaking palayok sa ibabaw ng ulinga. Kumuha siya ng mga panggatong at pang-aron. Binuhusan lamang niya ng gasyon pagkatapos ay sinilaban. Nang mag-inig na ang palayok, may mga inilagay siyang mga weirdong sangkap. Tapos ay tubig na nanggaling pa sa lawa na pinaniniwala ang nakatira ang itim na diwata. Hinalo-halo niya yun hanggang sa kumulo. Umusok ang ibabaw noon. Kapag dakay nagsambit siya ng makapangyarihang orasyon upang makita sa palayok ang tunay na nangyari sa anak na si Fausto. Kung bakit ito umiiyak. O aking mahiwagang palayok, ipakita sa akin ang tunay na nararamdaman ni Fausto. Ipakita sa akin ang taong nanakit sa damdamin ng aking anak. Mula sa matinding pagkulo ng sabaw ng pangungulam sa may palayok, nagkaroon ng bula-bula ang tubig. Tumindi pa lalo ang init ng itim na palayok habang nagsasambit pa siya ng mga mapanganib na kataga. Kasunod noon ang mga usok na lumalabas sa pinaglutuan. Tumilip ang may edad na mangkukulam sa palayok. Unti-unti ay may imahe ang nabuo sa kumukulong tubig. Teka, ito ang amo ng anak ko Si Derek Palacio. Ibig sabihin, ito ang nanakit sa damdamin ng anak ko. Pero teka, parang may gusto pang ipakita ulit ang palayok ko. Ano yung ibig sabihin nito? Mula sa gwapong itsurang nasa itim na palayok, nagkulay itim ang sabaw noon. Ilang saglit pa, ang kilala't sikat na modelong nagpakita sa palayok ay napalitan ng pamilyar na pangit na mukha. Hala, kilala ko to Ito yung best friend ng anak ko. Ano nga ba ulit ang pangalan nun? Yung kaunggoy ni Fausto. Pilit na inaalala ng ginang ang pangalan ng matalik na kaibigan ng kanyang anak. Tanda ko na. Frederick. Tama. Pinaulit-ulit pa ng may edad na mangkukulam ang pangalan ng binata upang hindi niya muling makalimutan. Peking mukha. Pinanood niya sa malaking itim na palayok ang isang senaryo kung paano nito kutsain at alipustahin ang kanyang anak at kung paano din ito hambog na ipinagmamalaki ang retokado nitong pagmumukha sa iba. Napakayabang. Instrumento lang naman ng siyensya kung bakit nabago ang mukha niya ng ganyan. Dahil sa galit na namumuo sa ulo ng babae, mas sumabog ang buhok nito. Nagiging buwaghag. Namumuhi siya at bumalasik ang kanyang mukha.
Ang kaninang maaliwalas nitong mukha ay unti-unting nagbabago. Tumidilim. Nagkakaroon ng butas-butas ang magkabila nitong pisngi. Ang singkit nitong mga matay bumibilog. Nilalamon na siya ng ngit-ngit sa kanyang kalooban. Dahil sa pagkahambog mo sa iba, mangungutya sa aking anak. Lalapastanganin ko ang iyong mukha na mas masahol pa sa orihinal mong itsura. Magbabayad ka! Isinusumpa kita! Ilang saglit pa, bigla na lang kumulog at kumidlat. Simulan na ng bruha ang matinding kulam na nababagay sa hambog na retokadong si Frederick. Hinalo-halo niya gamit ang mahabang sandok na yari sa kahoy ang laman ng itim na palayok. Pumuputi na ang mga mata ni Aling Faustina habang nag-uorasyon. Bumubuka ang bibig nito. May ibinubulong itong lingwaheng Latin. Palakas ng palakas ang kanyang tinig hanggang sa magmistulang pasigaw na. Ang iyong mukha, rin ng kusa, kahit dugo ang iyong iluluha, habang buhay ikay magdurusa. Nakakakilabot ng malakak ang bruhang si Aling Faustina. Sunod-sunod na kumulog at kumidlat. Pagkatapos ay may inilagay itong mga kumikibot-kibot na maliliit na nilalang sa itim na sandok. Samantala, payapang humiga si Frederick sa kanyang sosyal na king-size bed upang ipahinga ang sarili. Patong-patong na project ang ibinigay sa kanya sa susunod na linggo. Imbis na stress ang hatid sa kanya noon, inisip na lang niya na blessing yon dahil swerte siya mula nang mabago ang artistahin niyang hitsura. Subalit, abot langit naman ang naiinis ng mabalitaan sa mga katulong na wala na yung hardinero, janitor at car wash boy niyang si Fausto, na best friend nito dati. Hindi man lang nagpaalam ang pangit na binata sa kanya. Kusa na lamang tumakas sa kanya bilang amo niya na walang pasabi. Kahit kailan talaga, mga sakit sa ulo mga pangit na yan. Ay nako, dapat pala hindi ko na lang siya kinuhang tauhan ko eh. Salamat siya, kaibigan ko siya dati. Pero pasalamat na lang din ako na nagkusa na pala siyang umalis sa akin. Naawa lang ako at nakukonsensya sa kanya eh. Kahit papano, naging kaibigan ko pa rin naman siya. Kaso ngayon, sobrang gwapo ko na. Naaalibadbaran na ako sa mga tulad niyang pangit. Ay, makapag-relax na nga lang muna. Bukas, marami pa akong asikasuing project para sa pagiging modelo ko. Ay nako, mahirap maging pogi. Pero masarap na din pogi. Ang daming nagkakandara pa sa akin mga babae ngayon. Salamat sa plastic surgery. Naglagay siya sa kanyang mukha ng compressed facial mask upang marelax siya habang natutulog at mananatiling makinis pa din ang kanyang mukha. Mababawasan din ang mga isipin niya sa mga bagay-bagay. Ilang segundo lang pala siyang nakapikit pero may nararamdaman na siyang parang tinutusok-tusok ang kanyang pisngi sa hindi malamang dahilan. Tinanggal niya ang compressed facial mask niya sa mukha. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at nagtungo sa banyo upang magilamos. Ilang iya. Baka naman expired na yung nabili kong compressed facial mask ha. Bakit ang kirot-kirot ng mukha ko? Pag-angat niya ng mukha sa lababo, napatingin siya sa sarili sa salamin. Halos manlaki ang kanyang ulo nang namumula na yon. Grabe! Ano itong nangyayari sa mukha ko? Ubod ng lakas siyang napasigaw ng parang may nararamdaman sa loob ng kanyang mukha na di niya malaman. Isa-isa yung nabubutas. Kitang-kita niya sa salamin kung papaano nagsilabasan isa-isa sa butas sa kanyang mukha ang mga kumikibot-kibot na uod. Karuta! Help me! My face! My lovely face! Kagad na dumating naman ang karelasyon niyang si Garuda sa banyo. Dinaluhan siya nito na tila nagtataka sa kanyang weirdong ikinikilos. Oh love, anong nangyayari sa iyo? Bakit ka nag-hysterical dyan?
Love, tulong! Yung mukha ko, inuud! Dali mo ako sa ospital! Tulong! Tinanggal ni Garuda mga kamay niyang nakatakip sa kanyang mukha. Mas lalo lang bumakat ang pagtataka ng jowa niyang transgender na walang kahit na anong uod ang nasa retokado niyang mukha. Bagkus, isang takot na binata ang nakita nito sa kanyang retokadong pagmumukha. Loko mo ba ako, love? Sobrang gwapo mo nga oh. Uod ang sinasabi mo dyan. Ibinaling muli ni Frederick ang ulo sa salamin. Ganun pa din ang kanyang nakikita sa retokado niyang pagmumukha. Tila ba unti-unting naaagnas. Nararamdaman pa din niya ang mga uod dagdag pa na may mga bulate. Naglalabas-masok sa nagbubutas-butas niyang mukha ang mga nakadidiring nilalang na yon. Nanunuot sa bawat kalamnan sa kanyang pinabotox na pisngi. Mga matang pinableparoplasty, ilong na pinarhinoplasty at bibig na pinanipis. Marami ang mga kumikibot-kibot na nilalang sa loob noon. Love, Diyos ko po, tulungan mo ako. Ang daming uod talaga sa mukha ko. Help me please! Napapailing na lamang si Garuda kay Frederick. Hindi nito alam kung bakit siya nagkakaganon. Kahit wala namang mga uod o bulate ang napapansin niya sa mukha ng syota. Hey love, relax. Please relax. Binabangungot ka ba kaya ka nagkakaganyan? I don't know what's happening. But I can see the creature you're telling me. Walang uod maski bulate. Kumalma ka love, please lang. Mas lalong nagwala ang binatang retokado nang mapuno ang mukha niya ng bulating nasilayan niya dun sa salamin. Nanlaki ang mga mata ni Garuda sa ginawa ni Frederick. Nang tangkang ihahampas ang mukha sa pader. Hey Derek, gagawin mo? No, it is very expensive. No! Hindi na napigilan pa ni Garuda ang paghampas ng retokado niyang mukha sa konkretong pader. Para ba itong nawala na sa sariling bait ng sunod-sunod na inuuntog na ni Frederick ang sarili hanggang sa may umagos ang malapot na dugo sa sahig. Mawala kayo mga uod kayo! Huwag niyo pagpiyesta ng mukha ko! Are you insane? Stop that, Derek! Stop! Wala pa ring awat sa kakampas ang mukha niya sa pader. Mabura lang sa paningin niya ang mga uod at bulate na nilikha lamang ng kanyang halusinasyon. Gawa-gawa lang ng isip niya dulot ng kulam ng galit na ginang. Nang mapagod na sa kakampas ng mukha sa pader, dumaus-us siya saka napasalampak sa sahig. Tumihaya si Derek. Napasapo ng bibig si Garuda at nag-iiling nang makita nito ang resulta na kanyang ginawa. Oh my goodness, Derek! You're... Maluhaluhang lumabas si Garuda sa banyo. Puro dugo na sa loob ng CR. Baka sa pader mga dugong nang galing sa kanyang mukha. Nanghihinayang na tumayo si Frederick at nanginginig na tumingin muli sa salamin. Nahindik siya nang makita ang kanyang sarili. Punong-puno ng pulang likido ang kanyang nasirang mukha. Baliko na ang kanyang ilong. Sarado na ang kaliwa niyang mata. Putok na din ang kanyang labi. Basang-basa ng dugo ang kanyang suot na pampatulog. Wala na nga ang mga uod at bulate ang naglalabas-masok na nasilayan niya kanina sa retokado at iniingatan niyang artistahing pagmumukha. Pero para bang bagong babasaging baso na bigla na lang nabasag at hindi na muli pang maibabalik pa sa dati. Hindi ito maaari. My lovely face. Paano ng karir ko nito? Paano ng project ko? Maya-maya ay nagulat si Frederick nang may lumitaw na ginang sa kanyang likuran. Buwaghagang buhok. Bagya itong nakayuko. Pero nakakatakot ang nanlilisik na mga matang ipinukol nito sa kanya. Ngayong sira na ang peke mong mukha. Hinding-hindi ka na muli pang makakapagmayabang. Nilingon niya ang nakita niyang bruhang matanda sa salamin sa kanyang likuran. Paglingon naman niya, wala naman ito doon. Hanggang sa ibinalik niya ang ulo sa salamin. Sino ka? Magpakita ka sa akin, hayop ka! Ibalik mo ang mukha ko, please!
Ibalik mo kahit magbayad ako ng malaking halaga sa'yo. Ibalik mo lang ang dati kong mukha. Sa hindi inaasahan, may narinig siya sa puno ng kanyang tenga na ikinalaki ng kanyang mga mata. Gusto mong ibalik ang dati mong mukha? Yes, please. Don't worry. I'll pay you. Please bring me back my lovely cosmetic face. Mas lalong tumindig ang balahibo ni Frederick nang bulungan siya nito sa malat at nakakatakot na boses. Your wish is granted. Napasigaw si Frederick sa labis na tuwa. Yes! Thank you! Where are you? I'll pay you! Give me your GCash number! Subalit, hindi na siya nito tinugon pa. Hello? Nandiyan ka pa ba? Magpakita ka sa akin! Babayaran na kita! Gawin mo na yung sinasabi ko! Ibalik mo na yung gwapo ko mukha! Pinalik niyang muli ang sarili sa harap ng salamin. Napasigaw siyang muli na yung dati niyang mukha ang kaharap niya ngayon. Ang dating mukha na isang Frederick na malalaki ang mga mata na parabang tarsier. Malapad ang ilong na tila nakadapa. Makapalang lapi at baku-bako ang mga ngipin. Napasabunot siya sa buhok. Tapos ay malakas na sinuntok ang salamin. No! Not that monkey face! Naglikha yun ng malakas na pagkabasag. Nalamatan ng salamin na parang mabibiyak. Ang kanan nitong kamao ay may nakabaon na ding mga bubog. Sumigaw si Frederick sa tindi ng sakit na kanyang natamo. Ilang saglit pa, may dumating na mga health rescuer. Kinuha siya ng mga ito at inilabas sa penthouse. Sorry, love. Tingin ko, kailangan kitang ipatingin sa psychiatrist. May sira ka na nga sa ulo. Matututukan ka nila doon kung ano bang makikita sa iyong utak. No, love, I'm not crazy. Maniwala ka naman sa akin. May matandang nagpakita sa akin. Siya ang gumagawa nito. Please, love, Garuda, no! Halos isang buwan din ang itinagal ni Frederick sa mental hospital na yon. Tinutukan kasi siya ng mga psychiatrist. Paiba-iba din kasi siya ng mood. Pabago-bago ng ugali. Nakakakita daw siya ng matanda. Yung kanyang mukha may mga uod na naman daw na gumagapang. Nakamonitor sa kanya ang mga doktor sa pag-iisip pero sa huli, sabi na lang ng mga mental na manggagamot na naghahalusinate lang daw ang binata. Pinauwi din siya matapos ng masusing pag-check up sa kanyang kondisyon. Napapailing na lamang ang karelasyon niyang si Garuda nang malaman din sa dermatologist ni Frederick na hindi na kaya ng retoke ang mukhang nasira sa binata. Sira-sira na ito. Distorted. Ayon pa sa doktor ng cosmetic surgery, may nakita din sa CT scan niya na parang may kaunting cracks sa kanyang bungo. Dagdag pa na parang may nakabararing species sa loob ng laman ng kanyang mukha. Ang ikinatatakot ni Frederick, yun ang mga uod at bulating nagpapakita sa kanyang halusinasyon. Gawa ng matandang bruhang laman ng kanyang bangungot gabi-gabi. Wala nang pag-asang makabalik pa sa pagmumodelo si Frederick. Tuluyan nang namatay si Derek Palacio. Patay na rin ang kanyang karir. Wala pang isang taon na nai-enjoy niya ang retokado niyang mukha dahil sa labis na kahambugan. Lumipas din ng isang linggo. Tuluyan nang nakipag-iwalay si Garuda sa kanya. Sawang-sawa na raw ito sa kanya. Pero sa isip-isip ni Frederick, ayaw na nito sa kanya dahil pangit na siya uli at lalo't batid ng drag queen transgender na wala na siyang pag-asang mabalik muli ang artistahin niyang mukha. Nagsunod-sunod ang kamalasan ni Frederick. Tuluyan na ding nawala sa kanya ang naipundar na penthouse. Ibinenta na rin niya ang magarang sasakyan. Ang plano niya sanang pagpapatayo ng mansyon sa dati niyang tinitirang barong-barong ay hindi na din niya natupad. Sising-sisi si Frederick sa kanyang sarili. Nawala na sa kanya ang lahat. Kung hindi lang sana naging masama ang ugali niya, panahong nagparitoke siya, hindi sana siya makakarma ng todo ng ganon. Punong-puno na ng benta ang kanyang mukha. Dala na hindi pa din humihilom ang sugat kapag ginahampas niya ang mukha sa pader. Kapag may mga nakakadiring gumagapang ang bumabalot sa kanyang mukha.
Lakas loob na nagpunta muli si Frederick sa kinagisnan niyang lugar. Nagbabaka sakali siyang masalubong ang dating kaibigan. Sakto naman na dumaan nga si Fausto doon. Madaling-madali ito sa hindi malamang dahilan. Matapang niya itong tinawag kahit na nag-aalinlangan pa din. Fausto! Hoy, yung goy! Pards! Napalingon naman sa kanya si Fausto nang tawagin siya sa ganoong pangalan. Ha? Sino ka? Teka, isang tao lang tumatawag sa akin yan, ha? Tumawa si Frederick. Kamaki business kaya tayo, Pards. Pards? Fred? Ikaw ba yan? Sinalubong niya ng maigpit na yakap ang kanyang best friend. Hindi na niya napigilan pa ang mapaiyak. Sinsero rin siyang humingi ng tawad dito. Sorry, Pards. Sobrang sorry talaga sa ginawa ko sa iyo. Sa lahat-lahat. Wala namang ideya si Fausto kung ano ang kanyang sinasabi. Teka. Kung yung pag-iwan mo sa akin sa ere, wala na yun. Bumalik ka nga, di ba? Hindi yun. Kasi ano eh. Nakipagkalas siya sa pagkakayakap. Sumalubong ang kilay ng kanyang kaibigan. Ano? Naging mayabang ako. Mahina niyang saad sabay napayuko. Hiyang-hiya si Frederick sa kanyang pag-amin ng hindi magandang pag-uugali sa kaharap. Narinig niya ang pagtawa ni Fausto. Ayos lang yon. Na-overwhelm ka lang din naman eh. Saka, matagal din na kitang pinatawad, no? Bigla siyang napaangat ng ulo. Talaga? Kilala mo ko? Na ako si Derek? Sus! Oo naman, no? Best friend kaya kita. Saka halata, no? Sa speaking voice mo pa lang eh, malalaman kong ikaw talaga yun eh. Sinusubukan lang kita. Kaya ako nga pinatos yung trabaho na yun para makilala kita kung mananatili yung ugaling si Frederick o mag-i-stick ka na lang dun sa pagiging Derek Palacio mo. Paliwanag ni Fausto na agad din naman niyang naintindihan. Sorry talaga, Pards ha. Nabulag ako sa kasikatan. Lalo na nung kagwapuan ko sa sarili. Masarap na mabago ka sa pisikal na anyo pero hindi masarap yung nasaktan kita ng sobra-sobra. Best friend ko pa ang sinaktan ko. Oo! Huwag ka umiyak dyan, pre. Sige ka, mas papawit ka pa lalo dyan. Hindi, biro lang. Ang importante, Pards, may malaga kang natutunan. Pinalis ni Frederick ang luhang nangingilit sa kanyang mga mata. Siya nga pala, Pards. Bakit ka pala nagmamadali? Isang hindi inaasahang balita ang natanggap niya mula sa kanyang Pards. Pards, wala na ang nanay ko eh. Nakapulol siya ngayon sa bahay. Ha? Ano? Bakit? Anong nangyari kay Aling Faustina? Hindi ko masyadong may detalye eh. Pero tatapatin na kita, Pards ha. Siya ang may kagagawa ng kulam sa'yo eh. Kaya ka nag-hallucinate na may mga uod sa mukha mo. Sa labis sa paggamit niya ng itim na kapangyarihan, ayun, inatake si nanay sa puso. Napamaang si Frederick. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon sa pagkakabunyag na ang ina nito ang bruhang mangkukulam na nagpapakita sa kanya. Bilang anak, sa ngalan ng aking ina, Pards, ako na humingi ng tawad sa iyo ah. Sinubukan kong makakaya ko para matigil yung pangungulam sa iyo eh. Kinukontra ko yung pananalbayan niya sa iyo sa pamamagitan ng mga alam kong dasal na Kristiyano. Naging epektibo naman yun dahil minsan kung napapansin mo sa sarili mo, bigla-bigla na lang hindi gumugulo ang isip mo. Yung mga weirdong insekto na kumakapit sa mukha mo nawawala. Pero dala lang ng halusinasyon mo yun. Kahit papano, mas pinili kita bilang kaibigan ko kaysa sa sarili kong ina. Dahil alam kong mali yung pamamaraan ng pagganti niya sa iyo eh. Kaya, sorry talaga Pards ha. Hindi Pards, tama lang yun. Deserve ko naman ang makulam eh. At hindi deserve ni Aling Faustina ang nangyari sa kanya. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa inyo. Napaluhod si Frederick.
Pinatayo din siya kaagad ni Fausto at inaya sa burol ng ina nito. Nang makarating sa bahay ng kaibigan na punong-puno ng mga bulaklak at mga tao, nakita niya ang kabaong ni Aling Faustina. Biglang bumalik sa kanyang alaala si Lolo Iko, ang taong kumupkop sa kanya. At nagunita nito ang huling sinabi sa kanya na matandang noon bago pa ito mabawian ng buhay. Ito ang pakatatandaan mo, Apo. Huwag na huwag kang magbabago, ha? Yang pagiging mabuting puso mo at mapagkumbaba. Kahit na ganyan ang itsura mo, mahal na mahal pa rin kita. Napahagulgol na lamang siya ng mga sandaling yon habang lumalapit sa kabaong ni Aling Faustina. Tama ang Lolo Iko ni Frederick. Kahit ano pa man ang maging itsura natin, piliin palagi natin ang maging mabuti at mapagpakumbaba. May itsura ka man na pang-artistahin o wala, ang mahalaga, pinili mo ang magpakabuti sa iyong kapwa. Lahat din tayo ay pantay-pantay sa paningin ng ating Panginoong may kapal. May ginawang perpekto sa mata ng iba, pero pakatandaan na lahat tayo ay hindi perpekto, dahil lahat tayo ay makasalanan sa Kanya. Yakapin natin ang ating sarili. Magkaiba man tayo ng itsura, pero pakatandaan na kakaiba ka sa lahat. Unique tayo sa iba't ibang uri ng pamamaraan, at yun ang dapat mong ikarangal. Maganda ka, gwapo ka, dahil kakaiba ka na hindi kailanman magagaya ni numan. Wakas!